Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 6, Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, serbisyo ng pamahalaan batay sa Pambansang Budget ng Pilipinas 2023, serbisyong pang-imprastruktura. Para sa balik-aral, magbigay ng tag-iisang programa ng mga sumusunod. Una, kagawarang pangkalusugan. Tama, ito ay butika sa barangay. Pangalawa, kagawaran ng edukasyon. Magaling, Education for All o tinatawag nating EFA. Pangatlo, kagawaran ng tanggulang pambansa. Mahusay, protektahan ang bansa laban sa mga terorista. Ating talakayin ang serbisyong pang-imprastruktura. Serbisyong pang-imprastruktura, mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa gawain sa kalsada, transportasyon, at marami pang iba. Komunikasyon, kagawaran ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon o Department of Information and Communications Technology o DICT. Mandato, ang DICT ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtatag ng patakaran, plano, koordinasyon, implementasyon, at administratibong entidad na magpaplano, magbubuo at magtataguyod ng pambansang layunin para sa pag-unlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon o ICT. Halimbawa ng programa Free Wi-Fi for All. Ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All ng DICT ay magbigay ng libreng access sa mga Pilipino sa mga oportunidad, edukasyon, at impormasyon, at ang kakayahang makilahok sa lumalagong ekonomiyang digital sa pamamagitan ng libreng internet sa mga pampublikong lugar sa buong bansa. Ang programang ito ay naglalayong itaguyod ang paglago ng kaalaman at pasiglahin ang ekonomikong pag-unlad sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng access sa internet sa mas maraming Pilipino. Layunin nitong payagan ang mga tao na makilahok sa online na pag-aaral, magawa ang mga transaksyon online at magamit ang iba't ibang serbisyo at aktibidad na magtataguyod sa digital na ekonomiya ng bansa. Mga kalsada, kagawaran ng mga pagawaing bayan at lansangan o Department of Public Works and Highways o mas kilala sa tawag na DPWH. Mandato, ang DPWH ay isa sa 3 ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga pangunahing proyektong infrastruktura. Ang DPWH ay itinataguyod na magsagawa ng una, plano para sa infrastruktura tulad ng pambansang kalsada at tulay, kontrol sa baha, proyektong pangkakahuyan at iba pang mga pampublikong gawain, at ang pagdidisenyo, konstruksyon at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay, at mga pangunahing sistema ng kontrol sa baha. Halimbawa ng programa, ang programang Build, Build, Build o BBB. Ito ay ang pangunahing programa ng Administrasyon ni Duterte na itinuloy ng kasalukuyang Pangulong Marcos na layuning magdala ng
Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. Ang kakulangan sa infrastruktura ay matagal nang itinuturing na Achilles heel ng ekonomikong pag-unlad sa Pilipinas. Ang programang BBB ay layuning mapabilis ang gastusang pampublikong infrastruktura mula sa isang average na 2.9% ng Gross Domestic Product o GDP noong panahon ng Administrasyong Aquino hanggang sa mga 7.3% sa pagtatapos ng Administrasyon ni Duterte. Ang halagang ito ay umaabot sa mga 8 trillion pesos hanggang 9 trillion pesos mula 2016 hanggang 2022 upang tugunan ang malaking kakulangan sa infrastruktura sa bansa. Transportasyon, kagawaran. Kagawaran ng Transportasyon o Department of Transportation o DOTR. Mandato, ang DOTR ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtatag ng patakaran, plano, programa, at koordinasyon. Implementasyon at administratibong entidad para sa pagtataguyod, pag-unlad at regulasyon ng matibay na sistemang transportasyon at komunikasyon. Halimbawa ng programa, aviation at paliparan. Ang koneksyong panghimpapawid ay nananatiling mahalagang tagapagtaguyod ng paglago at kaunlaran. Kaya naman, ang DOTR ay patuloy na nagtatayo ng mga bagong pintuan at nagpapabuti, nagreremedyo at nagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan sa bansa. Upang pag-ugnayin at pagbuklurin ang bawat rehiyon ng bansa at ang kanyang mga mamamayan ng mas malapit sa isa't isa. Sektor ng Riles. Ang layunin ng DOTR ay palawakin ang kasalukuyang haba ng mga linya ng Riles sa bansa mula 77 kilometro patungo sa 1,900 kilometro sa taong 2022 at higit pa. Sektor ng Maritime. Nakamit ang malalaking pagpapabuti at pagsulong sa mga pantalan sa buong bansa sa lahat ng rehiyon tungo sa pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. Transportasyon sa kalsada at infrastruktura. Ang kaginhawaan, kaligtasan at kahandaang madaling magamit na mga terminal ay nararapat para sa mga Pilipino. Kaya naman, itinayo ng DOTR ang mga intermodal na landport upang gumaan ang problema sa trapiko. Para sa gawain bilang isa, magbigay ng dalawang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga daan malapit sa mga sakahan. Para sa ikalawang araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano makakatulong ang mga programang tulad ng Free Wi-Fi for All sa pagpapalago ng kaalaman at pag-unlad ng ating ekonomiya lalo na sa mga malalayong komunidad? Pangalawang tanong, ano sa iyong palagay ang magiging epekto ng Build, Build, Build program ng DPWH sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino? At paano ito makakatulong sa pagpapabuti ng infrastruktura ng bansa? Paano nakakatulong ang mga proyekto ng DOTR tulad ng pagpapalawak ng mga riles at pagpapabuti ng mga paliparan
sa pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad ng mga mamamayan sa buong bansa? Para sa gawain bilang 2, kumpletuhin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagsulat kung paano nakakatulong sa mga mag-aaral ang programa ng bawat kagawaran. Kagawaran DICT, Programa Free Wi-Fi for All. Kahalagahan sa akin bilang mag-aaral. Pangalawang kagawaran, DPWH, Build, Build, Build. Sumunod ay ang DOTR, Programa, Transportasyon at Infrastruktura. Magtala ng mga programa ng DICT, DOTR at DPWH. Ang timer o orasan ang siyang magbibigay hudyat sa pag-uumpisa at pagtatapos ng pagtatala. Para sa ikatlong araw. Balikan natin ang ating mga natalakay mula sa ating nakaraang aralin. Ang bawat kamay ay tumutukoy sa bawat kagawaran na ating tinalakay sa nakalipas na linggo. Ay sumisimbolo sa mga programa na ibinigay ng kagawaran sa mga Pilipino. Balikan at magbigay ng maikling pagpapaliwanag sa mga programa at kung paano ito nakakatulong sa mga Pilipino. Ipaliwanag ang iyong sagot sa sumusunod na tanong. Ano ang maaaring mangyari sa ating bansa kung wala ang mga nabanggit na kagawaran? Tama, kung wala ang mga nabanggit na kagawaran, magiging mahirap magplano at magpatupad ng mga proyekto para sa infrastruktura, komunikasyon at transportasyon, na magreresulta sa kahirapan sa pag-unlad ng ekonomiya at kalidad ng buhay ng mga tao. Gaano kahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa at pang-infrastruktura? Tama, mahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa at pang-infrastruktura dahil tinutulungan nila ang mga tao na magkaroon ng mas maraming pagkakataon, mapadali ang kalakalan at mapabuti ang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng mas magaan na akses sa mga serbisyo at produkto. Paano napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa? Mahusay, napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga programang tumututok sa pagpapabuti ng infrastruktura, komunikasyon at transportasyon na nagpapabilis sa galaw ng mga tao at produkto at tumutulong sa paglago ng digital na ekonomiya at iba pang sektor. Sa iyong palagay, epektibo ba ang iba't ibang programa ng mga kagawaran na ating tinalakay upang matugunan ang mga hamon sa ating bansa? Ipaliwanag. Mahusay. Sa aking palagay, epektibo ang mga programa ng mga kagawaran
dahil tumutugon sila sa mga pangunahing pangangailangan ng bansa tulad ng edukasyon, kalakalan, at konektibidad, pati na rin ang pagpapabuti ng infrastruktura na makikinabang ang buong bansa. Ano sa iyong palagay ang pinaka-epektibong programa para sa ekonomiya at infrastruktura? Tama! Ang pinaka-epektibong programa para sa ekonomiya at infrastruktura ay ang Build, Build, Build dahil sa laki at saklaw ng mga proyektong infrastruktura na magpapalakas sa ekonomiya at magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga tao sa buong bansa. Para sa ika-4 na araw. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong magtrabaho sa isa sa 3 kagawaran, alin sa mga ito ang iyong pipiliin at bakit? Sa iyong palagay, epektibo ba ang SIM registration sa usapin ng komunikasyon? Bakit? Ano ang mangyayari sa mga sakahan kung mayroong mga gagawing mga kalsada? Para sa gawain bilang 4, magbigay ng tig-2 tungkulin ng mga sumusunod na kagawaran. Unang kagawaran. Pangalawa. At pangatlo. Dumako na tayo sa pagsusulit o pagtataya. Piliin ang tamang sagot. Isulat sa patlang bago ang bilang. Ano ang pangunahing mandato ng DICT? Pangangalaga sa mga kagubatan? B. Pagpapaunlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon. C. Pagpapatupad ng mga proyekto sa kalusugan. D. Pangangasiwa ng mga pampublikong kalsada. Pangalawa, ano ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All ng DICT? A. Pagbibigay ng libreng pagkain sa mga mahihirap. B. Pagbibigay ng libreng edukasyon. C. Pagbibigay ng libreng access sa internet sa mga pampublikong lugar. D. Pagbibigay ng libreng pabahay. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang hindi layunin ng Free Wi-Fi for All? A. Pagpapalago ng kaalaman. B. Pasiglahin ang ekonomikong pag-unlad. C. Pagpapabilis ng urban development. O D. Pagkakaroon ng access sa online na pag-aaral. Pang-4, saan pangunahing inilalagay ang mga libreng Wi-Fi hotspots ng DICT? A. Mga pribadong kumpanya. B. Mga pampublikong lugar. C. Mga pribadong eskwelahan. D. Mga hotel at resorts. Ano ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All para sa ekonomiya ng bansa? A. Palaguin ang sektor ng agrikultura. B. Magbigay ng karagdagang kita sa sektor ng turismo. C. Pasiglahin ang digital na ekonomiya. D. Pagtataguyod ng renewable energy. Ano ang pangunahing mandato ng DPWH? Pagpapatayo ng mga paaralan. B. Pagdidisenyo, konstruksyon at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay. C. Pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. D.
pangangalaga sa kalikasan. Ano ang pangunahing layunin ng programang Build, Build, Build o BBB? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagdadala ng Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. C. Pagpapalawak ng sektor ng agrikultura. D. Pagtataguyod ng turismo. Sa anong porsyento ng GDP target mapataas ang gastusin sa infrastruktura sa pagtatapos ng Administrasyong Duterte? A. 5.3%, B. 6.3%, C. 7.3%, o D. 8.3%. Ano ang layunin ng programang Build, Build, Build para sa ekonomiya ng bansa? A. Pagpapalago ng sektor ng IT. B. Pagtataguyod ng sustainable tourism. C. Pagtugon sa malalaking kakulangan sa infrastruktura. D. Pagpapalawak ng urban housing projects. Ano ang saklaw ng Build, Build, Build program? A. Pagtatayo ng mga bagong paaralan. B. Pagpapabilis ng gastusang pampublikong infrastruktura. C. Pagpapatupad ng mga batas ukol sa kalikasan. D. Pagbibigay ng libreng edukasyon. Ano ang pangunahing mandato ng DOTR? A. Pagpapatupad ng mga proyekto sa kalusugan. B. Pagpapaunlad at regulasyon ng sistemang transportasyon at komunikasyon. C. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. D. Pag-aalaga ng mga likas na yaman. Alin sa mga sumusunod ang layunin ng programa ng DOTR para sa aviation at mga paliparan? A. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. B. Pagpapatayo ng mga bagong tulay. C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. D. Pagpapabilis ng urban development. Ano ang target na haba ng mga linya ng riles sa bansa sa taong 2022? A. 1,000 kilometro. B. 1,500 kilometers. C. 1,900. Or D. 2,000. Ano ang layunin ng mga pagpapabuti at pagsulong sa mga pantalan sa bansa ng DOTR? A. Pagtataguyod ng sustainable tourism. B. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. D. Pagpapaunlad ng urban housing projects. Ano ang layunin ng DOTR sa pagtatayo ng mga intermodal na land port? A. Pagtataguyod ng renewable energy. B. Pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapabuti ng kaligtasan at kahandaan ng mga terminal. D. Pagpapalago ng sektor ng IT. Anong sektor ang saklaw ng layunin ng DOTR na palawakin ang kasalukuyang haba ng mga linya ng riles? A. Aviation. B. Maritime. C. Riles. D. Infrastruktura sa kalsada. Anong programa ng DOTR ang may layuning pag-ugnayin ang bawat rehiyon ng bansa sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga paliparan? A. Build, Build, Build. B. Aviation at Paliparan Program. C. Free Wi-Fi for All. D. Geohazard Assessment Program.
Ano ang pangunahing layunin ng DPWH sa pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagpapalago ng sektor ng IT. C. Pagtiyak sa kaligtasan at kahandaan ng mga daan. D. Pagtataguyod ng sustainable tourism. Alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng top 10 priority programs ng DENR? A. Intensified environmental protection, clean air. B. Scaling up of coastal and marine ecosystem program. C. National Agriculture Program. D. Intensified forest protection and anti-illegal logging. Ano ang layunin ng mga programang pang-aviation ng DOTR? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagpapalawak ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. D. Pagtataguyod ng renewable energy. Narito ang mga tamang sagot.